Gabi na, pero wala pa sina Ella at Manang Ditas. Bakit ang tagal naman nila? Umalik na lang ako sa aking kwarto. Siguro naman ay kinabukasan nandito na rin sila Ella. At sasabihin kong huwag na naming hintayin ng isang buwan. Pagkatapos maligo ay agad akong humiga sa kama. Ipinikit ang mga mata ko sapagkat antok na ako. Naramdaman ko may humahaplos ng hita ko kaya bigla ako napamulat ng mga mata at sumalubong sa akin ay puro kadiliman. May kasama ba ako sa aking kama? Panaginip pa ba lahat ng ito? Sino ka? Tanong ko sa nilalang na kasama ko sa loob ng kwarto. Ngunit walang tugon sa tanong ko. Nagulat na lang ako nang bigla akong halikan sa labi. Saglit lang ang ginawang paghalik ng estranghero. Mas nagimbal ako nang gumapang ang mainit niya na palad sa leeg ko. Hindi pa nakontento ang estranghero. Bumaba ang labi niya sa dibdib ko at pumasok ang isang kamay sa loob ng damit. Hindi ako makagalaw at parang walang lakas ang katawan ko. Tumigil ang estranghero sa ginagawa. Narinig ko ang mga yabag ng paa papaalis sa aking kwarto. Hey, teka lang. Huwag ka muna umalis. Sigaw ko sa estranghero kaya pinilit ko igalaw ang katawan ko. Nang tuluyan ako makakilos ay agad akong bumangon. Nagmamadali ako lumapit sa switch ng ilaw at binuksan ko ito. Pagbukas ko ng ilaw ay tanging ako lang ang nandito sa loob ng silid ko. Tumingin ako sa pintuan. Nakita kong sarado naman iyon. Ang hindi ko lang matandaan ay kung nailak ko ba kanina bago ako matulog. Ngayon alam ko nang hindi isang panaginip ang nangyayari sa akin. Alam ko may pumapasok dito sa loob ng kwarto ko. Yun ang kailangan kong alamin at agapan. Mas delikado ako sa bahay na ito. Kailangan ko na nga umalis sa bahay na ito. Totoo nga ang sinasabi ni Ella na may lover ako sa tuwing sasapit ang gabi. Ang masakla pa ay hindi ko man lang kilala ang lover ko. Maaga ko nagising kaya nagmamadali akong bumaba upang puntahan sa Ella. Sasabihin ko sa kanya na kailangan na naming umalis kaagad. Napangiti pa ako nang makita ko si Manang Ditas. Anong oras kaya sila nakauwi kagabi? Good morning po. Masayang pagbati ko rito. Oh, ikaw pala Kylie. Magkape ka muna bago ka mag-umpisa sa iyong mga gawain. Saad ng matanda. Luminga ako sa paligid. Hinahanap ng mga mata ko sa Ella. Nasaan kaya sa Ella? Hindi na ako nakatiis at nagtanong na kay Manang Ditas. Manang, si Ella ho. Tanong ko kay Manang Ditas. Napakunot ang noo ni Manang sa katanungan ko sa kanya. Wala bang sinabi sa'yo sa Ella bago siya umalis kahapon? Tanong sa akin ni Manang. Ano po dapat sabihin sa akin ni Ella? May pagtataka kong tanong sa matanda. Hindi ba siya nagsabi sa'yo na aalis na dito? Nagpaalam na siya kahapon kay Lord Kiefer. Ha? Ang usapan namin ay sabay kaming aalis dito. Tatapusin lang namin ang isang buwan. Malakas kong bigkas. Aalis ka rin ba, Kylie? Ang pagkakaalam ko ay pumayag kang magstay dito. Ikaw ang kapalit ni Ella. Dahil sa totoo lang, si Ella hindi basta-basta makakaalis sapagkat meron siyang pinirmahan na kontrata. Ikaw ay walang pinirmahan dati na kontrata kaya pwede kang umalis. Kaya lang ang sabi ni Ella, magpapaiwan ka dito sa bahay. Ikaw ang papalit sa kanya. Kaya nga may pinapirmahan sa'yo si Ella. Katibayan na pumapayag ka sa gusto niya. Mahabang salaysay ni Manang. Wala akong pinirmahan na kontrata, Manang Ditas. Paliwanag ko sa matanda. Sa tingin mo, sinong nilalang ang pipirma sa papel na ito? Pasik na tanong ni Lord Kiefer. Bigla kasing sumulpot sa harap namin habang hawak-hawak ang isang puting papel. Nagulat ako na makita ko ang papel na iyon. Dahil ito lang naman ang papel na pinapirmahan sa akin ni Ella. Bigla ay bumalik sa akin ang alaala ng nangyari. Kylie, best friend. Pagtawag sa akin ni Ella. Turuan mo nga ako ng magandang pirma. Ang pangit kasi ng pirma ko. Wika ni Ella. Ano ka ba? Madali lang naman ang pagpirma na maganda, Ella. Patingin nga ako ng pirma mo, best friend. Wala akong papel at ballpen. Sagot ko. Eto, may dala ako. At ipinakita nga niya sa akin ang hawak na papel at ballpen. Dito ko na pumirma sa ibaba, best friend. Yung taas kasi dyan ako magpapractice na magagandang pirma. Wika nito. Hindi ako nagdalawang isip na pumirma sa papel na walang nakasulat miski isa. May tiwala naman ako sa aking kaibigan. Pagkatapos kong pirmahan ang papel ay ibinigay ko agad kay Ella. Salamat, best friend. Mamaya, ipapakita ko sa iyo magandang pirma ko. Sige, dun muna ako sa loob. Paalam niya sa akin.
Hindi ako makapagsalita nang maalala ko ang ginawa ni Ella sa pagpapapirma sa akin. Hindi ko inakala na magagawa akong lokohin ng sarili kong kaibigan. Wala akong maalala na ginawan ko siya ng masama, pero bakit gano'n ang ginawa niya sa akin? Okay ka lang, Kylie? Tanong sa akin ni Manang Ditas. Okay lang po ako, Manang. Ang hindi ko lang matanggap ay ang lokohin ako ng sarili kong kaibigan. Maluha-luha na wika ko. Minsan kasi, gamitin ng utak. Huwag pairalin ng katangahan. Wala ka na magagawa dahil pumirma ka na sa kontrata. Pero kung magpupumilit kang umalis sa bahay ko, sa kulungan na bagsak mo, babae. Asik na turan sa akin ni Kiefer. Pagkatapos magsalita ay bigla na lang umalis sa harapan namin. Ilang years po kayang nakalagay sa kontrata ko? Tanong ko. Hindi ko alam, Kylie. Subukan mo magtanong kay Kiefer. Kakausapin ka naman niya. Sige po. Sagot ko dito. Manang, pwede ho ba akong lumipas sa dating kwarto ni Ella? Sige, at itatanong ko kay Lord Kiefer. Wika ni Manang. Tumitig sa akin si Manang. Napakaganda mo, Iha. Hindi ako magtataka na may isang lalaki na gusto ko makuha at maangkin. Wika ni Manang. Ho? Gulat na sagot ko. Wala, Iha. Sigurado, marami nagkakagusto sa iyo, no? Tanong nito. Naku, wala nga ako, Manang. At wala pa sa isip ko ang mga ganyang bagay. Gusto ko pang matulungan ang ina at mga kapatid ko. Tumangutango si Manang sa mga sinabi ko. Pansin ko may gusto siyang sabihin sa akin, ngunit nagpipigil lamang. Maiwan na muna kita rito, Kylie, at may gagawin pa ako sa kusina. Sige po, Manang. Malungkot na sagot ko sa matanda. Tahimik akong tumingin sa kawalan at napabuntong hininga rin ako. Hindi ko talaga akalain na magagawa sa akin ni Ella ang iwan ako sa ere. Simula pagkabata ay kami na halos ang magkasama hanggang sa kami ay magdalaga. Tapos sa ganito lang matatapos ang pagkakaibigan namin. Paano pa kaya ako makakaalis sa bahay na ito? Sa totoo lang natatakot na ako. Dahil sa nasaksihan ko kagabi, sino ba ang nilalang na pumapasok sa aking kwarto? Ang tanging dasal ko lang ay gabayan ako ng Diyos. Hindi ko mapigilan ang luhang bumagsak sa aking mga mata. Agad ko rin pinahid nang marinig kong may papalapit sa pwesto ko. Ano pang ginagawa mo dito? Bakit hindi mo tapusin ang mga dapat mong gawin? Pabrus kong wika ni Kiefer. Sorry po, sir. Wika ko pero nakatungo. Ganyan ka bang makapag-usap? Bakit baho kaya ayaw mong tumingin sa mukha ko? Pasik na tanong ng lalaki. Naku, hindi po sa ganoon, Sir Kiefer. Bigla ako nagtaas ng mukha, ngunit agad akong napaurong dahil muntik na kami magkahalikan ni Sir Kiefer. Kaya lang bigla akong hinawakan nito sa bawang at walang pasabi na isinandal sa pader. Alam mo ba kung anong pinakaayaw ko sa lahat? Ay yung nakatungo habang nakikipag-usap sa akin. Wika ni Kiefer. Lumaki ang mata ko nang lumapat ang labi niya sa leeg ko. Mas nagulat ako nang halikan niya iyon. Hindi naman nagtagal ang ginawa niyang paghalik. Binitawan din ako at umalis sa harapan ko. Ilang minuto din ako nakatulala bago ko maisipan na pumanhik sa kwarto ko. Humiga ako sa kama at nag-isip ng tamang gagawin. Nagulantang na lang ako sa mga katok ni Manang Dita sa labas ng silid ko. Bumangon ako upang pagbuksan siya ng pinto. Kylie, puntahan mo si Lord Kiefer at ikaw ay pinatatawag. Bungad agad sa akin ni Manang Ditas. Sige po, tugon ko. Kaya lumabas ako ng silid upang magpunta sa kwarto ni Kiefer. Kahit may kaba sa aking dibdib, kumatok ako sa pinto. Agad namang bumukas ang pinto. At bumungad ang gwapong mukha ng amo ko. Sir, pinatatawag niyo daw ho ako? Tanong ko. Pakihanda ng susuotin ko. Utos niya sa akin. Pagkatapos ay tumalikod na upang pumunta ng banyo. Nagmamadali ko namang inihanda ang lahat ng susuotin ng amo ko. Narinig kong bumukas ang pinto ng banyo. Hindi ako lumingon sa lalaki. Baka kasi nakatapis lang siya. Hindi pa naman ako nakakakita ng lalaki na nakahubad. Sir, alis na po ako. Nakatungong wika ako. Tumalikod ako upang lumabas nang biglang magsalita si Lord Kiefer. Sandali. Pabrus kong wika nito. Kaya bigla ako napatigil sa paglalakad. Pero hindi ako lumingon sa lalaki. Nagmamadali ka na naman lumabas. Di ba sabi ko sa'yo, ayokong nakatungo ka kapag nakikipag-usap ka sa akin? Ang gusto ko ay tumingin ka sa mga mata ko, babae. Saka, ngayon ka lang ba nakakita ng hubad na lalaki sa harapan mo? Tanong niya sa akin. Hindi ako makaimik sa sinabi ng amo ko. Nagulat ako na lumapat ang kamay niya sa bewang ko. Ramdam ko rin ang mainit na hininga niya sa batok ko. Kaya nagtaasan ang mga mapipino kong balahibo sa aking batok.
Isama pa ang sabon na ginamit niya na talaga naman na nanunuot sa ilong ko. Ah, opo sir. Ngayon lang po ako makakakita ng lalaking nakahubad. Mahinang usal ko. Ah, I'm so lucky. Paus na bulong niya sa akin. Sige po sir, lalabas na po ako. Paalam ko at nagmamadali ako lumabas ng kwarto niya. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalabas na ako ng silid ni Sir Kiefer. Hindi ko maintindihan ang ugali ni Sir. Noong nakaraan ang sungit-sungit niya sa akin. Tapos ngayon parang inaakit naman ako. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Saka bakit nakapiring ang mga mata ko? Tanong ko sa estranghero na nasa loob ng kwarto na tinutulugan ko. Ramdam ko ring may tali ang mga kamay ko. Nagising na lang kasi ako na may humahalik sa akin at tumahaplos sa katawan ko. Pakulan mo ako! Ano ba? Sigaw ko sa estranghero na sumasamantala sa akin. Pero kahit isang salita ay wala akong narinig at patuloy lang niyang hinihimas ang aking katawan. Mas nangamba ako nang dumagan siya sa akin. Dama kong malaking lalaki siya. Yung amoy niya ay may kapareho. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nga ba naamoy ang pabango niya. Mariin niya akong hinalikan sa labi. Malalim at mapusok ang ginagawa niyang paghalik sa akin. Hindi ako makagalaw na maayos sapagkat nakatali ako. Malikot na rin ang mga kamay niya. At kung saan-saan na humahawak sa katawan ko. Nagpupumiglas ako pero mas malakas talaga ang estranghero. Pinilit kong itikom ang bibig ko upang matigil na ang paghalik niya sa labi ko. Pero hinawakan niya ang pangako at mariin uli na inangkin ang labi ko. Hindi nagtagal ay tumigil na ang estranghero sa ginagawa. Umalis siya sa kama. Mariin muna akong hinalikan sa labi. Inayos na rin ang kasuotan ko at inalis ang tali sa mga kamay ko. Nagmamadali kong inalis ang suot kong piring sa mata. Kaso kadiliman ang sumalubong sa akin. Narinig ko rin ang pagsara ng pinto ng kwarto ko. Humiga na lang ulit ako sa kama. Hindi ko na inabalang buksan ang ilaw. Ngayon ako nagsisisi ng sobra. Pinilit ko ipikit ang mga mata ko. Araw ng paglalaba ko sa mga damit ni Sir Kiefer. Nang makita ko si Manang, nagmamadali siyang lumapit sa akin. Kylie, umakyat ka muna sa silid mo. Bilisan mo. Uto sa akin ni Manang Ditas. Ho? Bakit? Tanong ko. Huwag ka nang magtanong, Kylie. Sundin mo na lang ako. Wika ni Manang Ditas pero may pangamba sa muka ng matanda. Nagmadali akong hinila ni Manang paitaas upang dalhin sa kwarto ko. Huwag kang lalabas hanggang hindi sinasabi ni Lord Kiefer na lumabas ka na yung silid, Kylie. Yun kasang utos niya na huwag ka muna lumabas. Sige po. Tugon ko. Humiga ako sa kama at nag-isip ng malalim. Maupo kayo, Lord. Hindi na po mauulit. Huwag niyo po akong patayin. Bigla ako napatayo. Bakit parang may pinahihirapan na tao sa labas ng bahay? Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ko ang magkakasunod na putok ng barila. Kinuha ko ang kumot at ibinalot ko ang aking katawan. Natatakot na ako sa bahay na ito. Sana ay makaalis na ako rito. Hindi kaya si Sir Kiefer ang miyembro ng sindikato? Bakit ba hindi ako naniwala sa mga usap-usapan ng mga tao na masamang tao si Mr. Crimson? Mga katok sa pinto ng kwarto ko ang naririnig ko kaya lalo ako natakot. Sino yan? Tanong ko. Si Kiefer. Wika ng nilalang na kumakatok sa pinto ng silid ko. May kailangan po kayo, sir? Nanginginig ang tono ng boses ko na magtanong ako. Buksan mo itong pinto. Galit na utos ni Kiefer. Kahit nanginginig ang katawan ko ay pinilit kong tumayo upang buksan ang pintuan. Saktong pagbukas ko ng pinto ay siyang pagdilim ng paligid ko. Pero may malaking katawan ang sumalo sa akin hanggang sa lamunin na ako ng kadiliman. Napamulat ako ng mata. Nakita ko na hindi ito ang kwarto ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Ditas. Manang, nasan po ako? Bakit nasa ibang kwarto ako? Nandito ka sa kwarto ni Lord Kiefer. Ito ang secret room. Dito ka dinala niya. Wika ni Manang. Bakit po nandito na ako? Tanong ko kay Manang Ditas. Simula ngayon, Iha, dito ka na muna matutulog. Para pag nagtatraining ang mga tauhan ni Kiefer, hindi mo maririnig ang mga putok ng baril nila. Saad ni Manang. Training lang po bang narinig ko ng mga putok ng baril? Yes, nagtatraining lang sila. Sagot ng matanda. Pero may narinig akong pinahihirapan. Wika ko.
Kasama iyon sa training, Kylie. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Sige po. Tugon ko. Inilibot ko ang mga mata ko sa loob ng kwarto. Maganda rin ang kwartong pinagdalhan sa akin pero hindi ako nararapat sa kwartong ito dahil isa lang akong katulong sa bahay na ito. Manang, doon na lang po ako sa dati kong kwarto. Kung training lang po yun ay hindi na po ako matatakot. Ito ka na lang, Kylie. Yun ang gusto ni Lord Kiefer. Saka nandito na rin ang mga gamit mo. Dinala na ni Lord Kiefer. Ho? Si Sir Kiefer na nagdala ng gamit ko? Tanong ko sa matanda. Oo, Kylie. Siya na rin ang naglipat ng mga gamit mo dito. Shit, na malagkit. Bakit nangialam mo yun sa mga gamit ko? Ibig sabihin lang ay nakita niya mga luma kong panty. Gayon din ang mga bra ko. Napahawak tuloy ako sa mukha ko. Nakakahiya. Ano pang mukhang iharap ko kay Lord Kiefer? Sige na, Kylie. Lalabas na ako. Magpahinga ka muna. Sige po, Manang Ditas. Manang Ditas, pwede po ba akong dumalaw sa nanay ko at mga kapatid ko? Isang buwan na po ako rito. Gusto ko lang kamustahin ang pamilya ko. Ibibigay ko rin ang unang sahod ko. Wika ko. Tama lang na ngayon ako umuwi sa bahay dahil wala dito sa bahay si Lord Kiefer. Kaya pagkakataon ko nang dalawin ang pamilya ko. Siguraduhin mo lang na babalik ka, iha. Paalala ni Manang. Opo, babalik po ako. Sagot ko. Pwede po ba na doon ako matulog ngayong gabi? At bukas ng umaga ako babalik rito? Sige, Kylie. Basta bumalik ka agad bukas. Bili ng matanda. Sobra ako natuwa kaya nagmadali akong tinapos sa mga gawain ko upang makauwi na maaga sa pamilya ko. Namimiss ko na sila ng labis. Inay! Inay! Pagtawag ko sa labas pa lamang ng bahay at nakita ko agad ang dalawa kong kapatid. Ate! Sigaw ng mga ito. Tuwang-tuwa namang lumapit sa akin ng mga kapatid ko. Kumusta kayo dito? Si Inay, nandyan ba? Tanong ko sa mga ito. Umalis ate. Pinaglalaban ni Mrs. Tan. Baka babalik din si Inay kasi kanina pa siya umalis ate. Wika ng bunso kong kapatid na si Ayan. Mabuti naman ate nakauwi ka ngayon. Ang dami namin bayaran sa school. Hindi ako makakagraduate kung hindi ako makakabayad. Malungkot na wika ni Alan. Ako rin ate, ang dami ko rin bayarin sa school. Naawa na nga ako kay Inay. Alam mo ba ate, hindi lang kay Mrs. Tan siya naglalabada. Iba't ibang tao na nagpapalaba kay Inay sa maghapon. Gusto kasi ni Inay na makabayad kami sa school. Wika ng kapatid ko. Hayaan nyo dahil sa Lunes ay makakabayad na kayo sa school. Pahayag ko. Wow, talaga ate? Tanong ng kapatid kong si Ayan. Oo, pangako ko sa inyo na sa Lunes ay makababayad na kayo sa school. Wika ko. Maraming salamat ate Kylie. Panabay na wika ng dalawa kong kapatid. Nagpaalam muna ako sa mga kapatid ko na papasok muna sa aking maliit na kwarto. Mas masarap pa talagang matulog dito kahit maliit na papag ang tinutulugan ko at hindi malambot ang foam. Komportable ako dito. Kinuha ko ang sobre na naglalaman ng sahod ko. Nagulat ako na sobra ng 5,000 ang sahod ko. Sa pagkakaalam ko ay 10,000 lang ang sahod ko sa isang buwan. Sabihin ng mukhang pera pero mas kailangan ito ng pamilya ko. Hindi ko na ito ibabalik. Pumasok si Inay sa loob ng bahay. Pansin kong pagod na pagod ang mahal kong ina. Inay! Tawag ko sa aking ina. Kylie anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Mabilis na lumapit si Inay sa akin at mahigpit akong niyakap. Sobrang namiss ko ang pamilya ko. Namiss ko na ang anak ko maganda. Pahayag ni Inay. Binolang mo na naman ako, Inay. Nakaluto na po pala ako ng hapunan natin. Wika ako. Masaya kami naghahapunan ng pamilya ko. Nakita ko sa mukha nila Inay ang saya dahil magkakasama ulit kami kahit saglit lang. Kylie anak, hindi ka ba nahihirapan sa mansyon? Hindi naman po mabigat ang trabaho ko, Inay. Wika ko. Ayokong ipaalam dito ang totoo sapagkat baka mag-alala siya sa akin ng sobra. Bakit nga pala umalis agad sa Ella sa trabaho? Anak, pagtataka maraming pera siya nung dumating. Kaya nga nakapagpagawa ng bahay nila. Ang usap-usapan dito sa atin ay sila ni Mr. Crimson. Pahayag ng Inay. Nagulat pa nga ako sa mga sinabi ng Inay ko. Wala ho akong alam, Inay. Nagulat na lang ako nang malaman ko umalis na si Ella. Hindi nga nagpaalam sa akin na alis na pala siya sa mansyon. Sagot ko. Sa totoo lang, masama ang loob ko kay Ella dahil sa ginawa niya sa akin. Pero ayoko namang siraan si Ella sa Inay ko. Kaya hindi na lang ako nagsalita pang muli. Inayos ko ang harapan ng bahay namin. Malapit ito sa tabing kalsada.
Bala ko na maglagay ng maliit na tindahan dito upang hindi na si inay maglabandera. Dito na lang siya sa bahay. Dati pa namang gusto ni inay na magkaroon ng kahit maliit na tindahan. Nagkataon na wala lang kaming puhunan. O Kylie, ano ginagawa mo? Ang aga mo naman na magising. Puna sa akin ni inay. Nakita kong kagigising lang ni inay. Inayos ko po dahil gusto ko magtayo ng kahit maliit na tindahan upang hindi ka na tumanggap ng labada, inay. Gusto kong tumigil ka na lang dito sa bahay. Maluhaluhang tumingin sa akin ang nanay ko. Kaya ko pa naman magtrabaho, anak. Wika nito. Dito ka na lang sa bahay, inay. Gagawin ko ang lahat upang makaraos tayo sa hirap. Wika ko. Salamat, anak ko. Napakapalad ko dahil ikaw ang binigay ng Panginoon sa akin upang maging anak ko. Wika ni inay sabay yakap sa akin ng mahigpit. Pinagtulungan naming ayusin ang gagawin na tindahan dito sa bahay namin. Mare, ano bang ginagawa niyo? Tanong sa amin ang kumare ng nanay ko. Magtatayo kasi itong anak ko ng maliit na tindahan. Wika ng inay ko. Mas maganda yan para hindi na kami lalayo upang bumili ng mga kakailanganin namin. Pahayag ng kumare ng inay ko. Inabot ko kay inay ang 7,000 para puhunan sa maliit na tindahan at 8,000 sa mga gastusin dito sa bahay. Lalo na sa mga bayarin sa school ng mga kapatid ko. Hindi na ako sumama sa pamimili ng paninda nila inay. Gusto kong magpahinga dahil mamaya babalik na ulit ako sa mansyon. Nagising lang ako sa masayang kwentuhan ng dalawa kong kapatid. Kaya bumangon ako upang puntahan ang mga ito at nakita kong inaayos nila ang mga pinamiling paninda. Nakikita ko ang kasiyahan sa mukha ng pamilya ko. Kahit napakaliit lang na bagay ang nagagawa at naibigay ko, pinapahalagahan nila ito. At nakikita ko rin ang inay na maluwalas ang mukha. Hindi katulad na makita ko siya kahapon na parang pasan ng mundo. Hey ate! Panabay na wika ng mga kapatid ko. Ngumiti ako sa mga ito ng matamis. Nay, kailangan ko na pong umalis. Paalam ko. Nakita ko ang lungkot sa kanilang mga mukha. Babalik naman po ako sa sunod na buwan kaya huwag kayong mag-alala. Pagbalik ko, dadagdagan ko pa ang laman ng tindahan natin. Pag-aalo ko sa aking pamilya. Mag-iingat ka, Kylie. Wika ng nanay ko. Opo, huwag po kayo mag-alala sa akin, inay. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Pagpapalubag loob ko sa aking ina. Lumabas ako ng bahay upang umalis na at bumalik na sa mansyon. Maghihintay pa ulit ako ng 1 buwan bago ko pa muling makita ang pamilya ko. Naramdaman ko may humahaplo sa aking mukha kaya bigla ako napamulat ng mga mata. Pero kadiliman ang aking namulatan. Sino ka? Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong ko sa lalaking hindi ko nakikita ang mukha. Naramdaman kong naglakad ito paalis. Narinig ko na lang ang pagbukas at pagsarado ng pinto nitong kwartong tinutulugan ko. Napaisip ako ng malalim. Paano nakapasok ang lalaking iyon dito sa kwartong tinutulugan ko? Samantalang madadaanan muna ng estranghero ang kama ni Sir Kiefer bago makarating sa kwartong tinutulugan ko. Malabo naman ang si Sir Kiefer iyon dahil hindi iyon papatol sa isang hamak na katulong na katulad ko. Nakatulugan ko na lang ang pag-iisip. Pero ang hindi alam ni Kylie, isang nilalang ang tahimik na nagmamasid sa kanyang pagtulog. Naghihintay lang ng tamang panahon upang maangkin ang magandang dilag. Malademonyo pang umisi ang estranghero na nasasabik na dumating ang araw na pinakahihintay. Pag nangyari iyon, sisiguraduhin niyang wala nang kawala ang babae. Nagising ako sa tunog ng alarm clock. Bumangon ako upang bumaba. Sasabihin ko rin kay Manang Ditas na kung pwede na akong lumipat sa ibang silid dahil naiilang ako kay Sir Kiefer. Lalo na at nadadaanan ko ang kama nito at nakikita ko itong nakaboxer lang. Marahan ako naglakad papalabas ng silid. Baka kasi magising si Sir Kiefer. Bubuksan ko na sana ang pinto nang marinig ko ang ungol ng lalaki. Bigla ko napalingon kay Sir Kiefer dahil bigla kasi siyang umungol. Napanganga ako at halos lumuha ang mga mata dahil sa aking nakikita. Paano ba naman kasi ay yung isang kamay niya nasa loob ng boxer niya. Hindi rin ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Para ba akong nabato-balani? Tapos lang palabas kaya pwede ka na lumabas. Wika ni Sir Kiefer at bigla na lang nagmulat ng mga mata. Ramdam kong namutla ang buo kong mukha at ang tanging dasal ko ay bumuka ang tinutuntungan ko. At ang tuluyan ako lamunin. Hindi na ako nagpaalam ng maayos. Binuksan ko ang pinto at nagmadaling lumabas ng kwarto ni Sir Kiefer. Oh, Kylie, ano nangyayari sa'yo at nagmamadali ka? Tanong ni Manang Ditas. Papo kasi tanghali na kaya nagmamadali akong bumaba.
Palusot ko sa matanda. Kumain ka muna, Kylie, bago mo gawin ang iyong mga gawain. Sige po. Tugon ko. Tumuloy na ako sa kusina upang makakain. Lalo at araw ng paglalaba ko ngayon ng mga damit ni Sir Kiefer. At sana lang ay umalis na maaga si Sir. Para kasing gusto ko magtago na lamang sa sako kapag nakita kong muli ang lalaki. Nakakaya naman kasi ang ginawa ko kanina. Wala na akong mukha na ihaharap sa aking amo. Nagmamadali ako umakyat sa loob ng kwarto ni Sir Kiefer. Napag-alaman ko kasing umalis siya. Kaya nagmamadali ako maglinis ng kwarto niya. At sana lang ay hindi agad dumating ang amo ko. Pero hindi pinakinggan ang dalangin ko dahil bumukas ang pinto at pumasok ang amo ko sa loob ng silid. Nakita ko sa gilid ng mata ko na umupo sa sofa. Hindi ako tumitingin sa gawin niya. Nakatungo lang ako habang pinapalitan ko ang cover ng foam. Papalabas na sana ako nang magsalita ang amo ko. Sandali. Pagtawag sa akin ng amo ko, kaya bigla akong napatigil sa paghakbang. Sir, may ipag-uutos po ba kayo? Ilang taon ka na? Tanong nito. Po? Gulat na tanong ko. Nakakagulat ba ang tanong ko? Masungit na wika ng lalaki. Napatungo akong bigla. 22 years old po, sir. Pwede na. Dinig kong wika ng amo ko. Kaya nag-angat ako ng tingin sa lalaki. Nakita ko nakatingin siya sa akin habang nakahawak sa klepche niya. Inilabas din niya ang dila at pinaikot sa bungad ng bibig niya. Tila nang-aakit ito kaya umiwas ako ng tingin. May boyfriend ka? Tanong nito. Wala po, sir. Sagot ko. Good. Dinig kong wika niya na kahit mahina ang pagkakasabi ay naririnig ko pa rin. Pwede ka na lumabas. Wika nito. Ang weird talaga ni Sir Kiefer. Umiiling na lang ako habang papalabas ng kwarto nito. Kylie, pwede ba kitang mautusan na pumunta ng palengke? Tanong ni Manang sa akin. Opo, pwede po. Ano po bang ipag-uutos mo? Tanong ko. Magluluto kasi ako ng kare-kare kaso may kulang na sangkap sa lulutuin ko. Pwede mo ba akong ibili, iha? Sige ho. Ako nang bibili. Kumuha ng pera si Manang Ditas at ibinigay sa akin. Agad ko naman nakinuha ito at nagpaalam na dito. Palabas na ako ng gate nang makita ko ang isa sa mga tauhan ni Sir Kiefer. Hey Kylie, may pupuntahan ka ba? Nagmamadali ka? Pupunta ako ng palengke. May bibilhin lang na kailangan ni Manang sa akin niya lulutuin. Pahayag ko kay June. Samahan na kita. Okay lang ba? Ha? Naku, huwag na. Malapit lang naman ang palengke. Kaya ko naman mag-isa. Pagtanggi ko sa alok ng lalaki. Samahan na lang kita upang may makausap ka habang naglalakad. Ang boring kaya kapag walang kausap. Pangulit sa akin ng lalaki. Baka hanapin ka ni Sir Kiefer. Paalala ko dito. Tulog pa si Lord Kiefer. Hindi naman siguro tayo aabutin ng hapon sa palengke. Saad nito. Bakit ba Lord ang tawag kay Sir Kiefer? Sabihin na lang natin na siya ang pinakamakapangyarihan o tamang sabihin. Kaya niyang bilihin ang kahit na anong gustuhin niya. Walang pwedeng sumuway sa mga ipinag-uutos ni Lord. Bigla akong kinabahan sa mga sinabi ni June. Pero hindi ako nagpahalata sa lalaking kasama ko. Mabilis lang kami nakarating sa palengke. Nabili ko naman agad ang pinabibili sa akin ni Manang Ditas. Kaya naglalakad na ulit kami pauwi sa malaking bahay. Alam mo Kylie, maganda ka. Bakit ang pagiging kasambahay ang pinili mong trabaho? Kung tutuusin, pwede ka sa mall. Mas nababagay ang ganda mo roon. Alam mo naman, mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Lalo na kung hindi graduate ng college. Anin ko ang ganda ko kung hindi naman ako nakapag-aral. Magsasalita pa sana si June nang makita namin si Sir Kiefer. Nalilisik ang mga mata na lalaki habang nakatingin sa amin. Saan kayo galing? Dumagod ang malakas na sigaw ni Kiefer sa buong paligid. Lord, sinamahan ko lang po si Kylie na pumunta ng palengke. Nakatungo na wika ni June. Bakit? Hindi niyo ba kayang pumunta ng palengke nung walang kasama? At kailangan mo pang samahan? Galit na wika ni Kiefer. Hindi makaimik si June. Dalhin siya sa Bartolina. Utos sa ibang mga tauhan niya. Lord, huwag po. Patawad po, hindi na po mauulit. Pagmamakaawa ni June. Habang kinakaladkad ang tauhan ni Kiefer patungo sa Bartolina. Hindi ako makaimik. Parang bigla akong kinabahan. Lalo na't nakikita ko ang galit sa mukha ni Kiefer. Napaurong akong bigla. Nang makita kong papalapit sa kinatatayuan ko si Kiefer, mabilis akong tumakbo papalapit sa gate. Gusto kong makaalis sa bahay niya. Nagkamali talaga ako sa pagsama kay Ella sa bahay ni Mr. Crimson. Kung sana'y nakinig ako sa mga usap-usapan ng mga tao,
na masamang tao sa Mr. Crimson. Hindi sana mangyayari sa akin ang lahat ng ito kung nakinig ako sa kanila. Sa tingin mo makakatakas ka sa akin, Kylie? Dinig kong sigaw ni Kiefer. Bakit ba parang ang layo-layo ng gate? Kailangan kong makatakas sa lalaki. Baka kung anong gawin niya sa akin. Nagulat na ako na may humikla sa bewang ko kaya kinabahan ako nang makita ko ang galit sa mukha ni Kiefer. Gusto ko na pong umuwi, Sir Kiefer. Mauwi na po kayo sa akin. Umiyak na pakiusap ko sa lalaki. Mariin akong hinawakan sa panga nito at pinaharap sa kanyang mukha. Sa tingin mo, hahayaan kita na makaalis dito sa pamamahay ko? Alam mo ba kung anong pinakaayaw ko? Ito ang itatak mo dyan sa kukote mo, babae. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang babaeng malandi. Galit na wika ni Kiefer.